Marami po kami expenses sa check-up at sa pagbayad sa doktor, wala pa rin kaming naging anak. Wala pa rin pong development sa fertility ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Mrs. Maricarl Marcelo Ronquillo, member ng Warrior Intercessor Network ng JIL Santa Maria, Bulacan. At by God's grace, ako po ay Chief of Staff sa isang ahensya. Narito po ang aking testimonya. Una po sa lahat, 2010 po ay nagpakasal na kami ng aking asawa. Ngunit hindi po kami nabiyayaan agad ng anak. 2013 po ay nagpaalaga na kami sa doktor para ma-monitor ang aking fertility. Patuloy po kami nanalangin sa Diyos araw at gabi. We always quote Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Patuloy po kami nanalangin, ngunit hindi pa rin tinugon ng Diyos ang aming panalangin. 2015 po ay nagpalit na kami ng OB-GYN sapagkat wala pong development sa fertility ko. Ngunit sabi po ng doktor ay kung may financial capacity kayo, magpa-in vitro na kayo. Nanalangin pa rin po kami sa Panginoong Diyos, ngunit wala pa rin pong development sa fertility ko. 2017 po, nagpalit na po kami ng ibang OB-GYN at patuloy po kami nanalangin sa Panginoon, ngunit wala pa rin pong development sa fertility ko. At 2017 din po ay umattend po kami sa Jesus is Lord Church Bunlo at sa isang healing service po ay narinig namin ang sinabi ni Brother Eddie Villanueva. He quoted, may kakilala siya na 3 years nang hindi nagkakaanak. Ang advice ni Brother Eddie sa mag-asawa ay i-quote araw at gabi ang Exodus 23:25 hanggang 26. Worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. We claimed it po mula 2017, ngunit wala pa rin pong tugon ang Panginoon. Umiyak po kami sa Panginoong Diyos sapagkat marami po ang tumutuya sa aming pagkatao. 2019 po ay pumunta si Reverend Catherine Lopez sa aming bahay at nagtayo na family altar at pinanalangin po ang aking sinapupunan. At patuloy po kami nanalangin pa rin sa Panginoon, ngunit wala pa rin pong development sa fertility ko. 2021 at 2022 po ay pandemic period. Nagpunta po kami sa bagong OB-GYN, ngunit ganoon pa rin po. Marami po kami expenses sa check-up at sa pagbayad sa doktor, wala pa rin kaming naging anak. Ngunit patuloy pa rin po ang pagdulog at panalangin namin sa Diyos. Ang mami ko po ay head ng Warrior Intercessors Network of JIL Santa Maria, Bulacan. Lagi po niyang pinapalakas ang aking loob at lagi po niyang sinasabi sa akin na magkakaanak ako. At inawit niya po sa akin ang Gadol Elohai, Shirukul Gadol Elohai, Kol Echad Yirei, Ki Adol Elohai. Translation, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Minsan po, hindi na ako naniniwala. Nawawala na po ang aking pananampalataya. Ngunit nanalangin pa rin po ako at nagmakaawa sa Diyos na bigyan ng anak. March 2023 po, na-delayed po ako ng 8 days. Takot na takot po ako dahil 40 years old na po ako that time. Ayaw ko pong mag-menopause ng walang anak. Ngunit nagpa-check up po ako sa bagong OB-GYN. Sabi ko kay doktora, "Dok, pwede po ba ninyong isyuhan ako ng referral for transvaginal ultrasound?" Sinabi po ni doktora na huwag muna. Mag-pregnancy test ka muna. Sabi ko po kay doktora, 13 years na po akong hindi nabubuntis, Dok. Imposible na ako mabuntis. Pero sinunod ko po ang instruction ni doktora. Positive po ang pregnancy test. Grabe po ang iyak ko. Walang imposible sa buhay na Diyos. Hindi po dito nagtatapos ang kabutihan ng Diyos.
During the time naman po na 7 months na ang tiyan ko, na-diagnose po ako na placenta previa, gestational diabetes mellitus, at constipation. Lahat po na ito ay nagdulot sa akin ng complete bed rest. Or, in other terms, nakahiga po ako ng 60 days. Doon ko po ginagawa ang lahat, ang maligo, kumain at dumumi sa higaan. Dito ko po napatunayan that salvation is not just spiritual in nature. Salvation is also for the physical body. Jesus, my Savior, has saved me from the curses of sickness. He saved me physically. He saved my baby. Hindi tayo kayang iligtas ng pera. Maari nitong i-provide ang ating mga pangailangan. Pero ang iligtas ka sa bingit ng kamatayan, ang Diyos lamang ang kayang gumawa. Kaya sobrang importante po ang mga intercessor sa buhay natin. Ang mami ko po at ang mga kasama niya sa Warrior Intercessor Network po ang nanalangin para sa aming mag-ina. Gayon din ang Pastora Kay Lopez na nalangin para sa amin. Sila po ang mga taong dumulog sa Diyos para sa aking sitwasyon during that time. Indeed, the effective prayer of a righteous man avails much. Nanganak po ako noong December 2, 2023 at ang pangalan po ng aming anak na ibinigay ng Panginoon Diyos ay Micaela Marie Carl. Salamat po sa Diyos sa kabutihan niya. Sa Diyos lamang po ang mataas na papuri. Just like Hannah's prayer in 1 Samuel 2:1-2, my prayer is, my heart rejoices in the Lord. The Lord has made me strong. Now I have an answer for my enemies. I rejoice because you rescued me. No one is holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. God bless everyone. Sa Diyos ang mataas na papuri.